Ayan o. Magandang umaga guys. Good morning! Ayan. Meron akong kasama today sa aking PCO. Ay, pangilan na to ah. Sana linggo-linggo hanggang matapos. Ayan dito yan sa may ano. Ayan, Sabana Bazaar. Ayan. PCO, Cairo. Para maaga ka rin matapos. Ayan na. Good morning na. Kagigising na, mga tayo-tayo pa. Tanghali na. Kaya nakawalis na sila. Magmamap na lang. Sabi ko mamaya na pagkakain. Ganun tayo ng shawarma rice. Shawarma rice. So naghiwala ko ng tomato, cucumber, onions. Gumawa ko ng hamas. Kaya lang yung nabili gawa lang yan. Hindi yung nabibili. Kaya lang yung nabili kong chickpea. Hindi, medyo may tigas, may crunch. Oo, tigas sa salad eh. Kagabi. Usually kasi dapat malambot na malambot. Kaya medyo ano siya, medyo may buo-buo. Okay lang. Buo-buo. So yung hamas, ano lang yan, chickpea, tahini, salt, pepper, konting lemon, paprika, tsaka cumin. Tapos, gumawa ako ng garlic sauce. Yan. Ano naman to? Plain yogurt, garlic, konting sugar kasi Pilipino tayo. Kailangan may konting tamis. At saka lemon. Yan. Tapos, syempre, yung beef. Yung beef na gagawin ko, ano lang yan? Sliced beef lang ang gagawin. Ayos, nagawa pala ako ng rice. Ano lang to? Salt, turmeric, at saka yung rice. Para yung kulay. Nangyari sa donut. Donut, bye. Natira isang hilera. Naubos ka agad. Yung sala rin, no? Taong donut. Ayan. Yan ang taong donut, eh. Yan ang aming weekend. Ayan. Mga nakatambay. Dito lang naman kami. Ayan. Pagkatapos ng PCO niya. PCO, linis-linis. Madali na, luto kasi anong oras na. Ano yung pinanood natin kagabi? Week Hero. Week Hero. Tapos kagad namin yung isang season. Bali, 8 episode. Ayan. Yung beef pala, lalagyan ko lang na ano to, ng konting beef base, tapos paprika, cumin, at saka coriander. Yun minsan mahirap sa atin eh. Dati, pero ngayon available na lahat eh, no? Kaya lang mahal eh. Bibili ka ng maliit na bagay. Dito parang yung cumin, bili mo lang siya ng $2. So, magkano 80? Baka sa atin, magkano? Wala namang napo-portion na cumin sa atin eh. Nakita ko sa balita, pati Pilipinas nabigyan ng tariff 17%. Laki. 17%. Kaya lalong magmamahal yung mga US-based na produkto. Ganon din yung natin, mga import. Ni-export pala. Ito kahit pa paano, mabibili mo ng magkano yung mga spices, di ba? Mura lang. Basmati pala gamit ko rito guys. Basmati rice. Dapat ba Hindi, usually na mas maganda kasi gamit yung basmati pag ganyan. Kasi buwag-hag. Shawarmahan lang yan kasi syempre pag nag-shawarma ka papile up mo yung karne, di ba? Ito yung madalian. Madali ang gawa. Shawarma rice. Yan. Takal-takal. Portion na. Magdagdag na lang sila kung gusto pa nila. Gulay, hamas. Pantay ba? Tapos ito yung garlic sauce. Sinala ako siya kasi may buo-buo siyang garlic eh. Gusto mo ng onion? Si Jeremy na ayaw masyado ng onion. Sige. Sarap din eh. Gulay-gulay. Kagabi, chicken with salad. Kahit pa paano yung mga kagulayan tayo. Kailangan yun. Spider-Man.
Ayaw ng hilaw na sibuyas na. Hindi nga masyado matapang yan eh, kasi puti. Yun nga talaga, medyo mabusisi sa hugasan. Ang dami. Tsaka sa preparasyon. So maganda to kung smooth. Next time, hindi ko nabibili yung brand na yun. Medyo may ano eh, no? May buo-buo pa ng konti. Hindi siya napina ng gusto. Ayan na. Tikman mo na, Der. Dapat ka tumikim. Luto mo. Kasi luto ko yun eh. Ha? Ito yung bread na yung Ay, yung naan. pita. Baladi bread ang tawag nila. Ano yan? Tawag? Baladi. Ewan ko kung tama yung pronunciation ko. Baladi. Cilantro. Yan. Yung konti cilantro. Dapat ikaw. Tingnan natin. Siyempre kailangan natin titikman mo ng kasama yung hamas, yung garlic sauce. Tingnan natin kung halasan ng ano. Siyempre yung rice. Ano? Hindi siya ano. Hindi kasing tapang ng nabibili. O kasi spices nun eh. Iba eh. Ito masarap. Tsaka kumbaga yun, kumbaga naka-cure yung beef nun eh. Medyo babad na yun. Tapos yung parang iihawin. Kaya nandun yung smoky na flavor. Tignan mo. Ayun, tinapay yung. Gusto nyo tinapay. Kung ayaw mo, okay lang din. Ayan, mga tayo-tayo pang mga bokeh, ah. Ano? Sarap? Sarap. Konti ba rice? Meron ka doon. Ayan tayo, guys. Ayun o. Ubus na. Bilis. Sarap. Masama. Sarap. Nakangiti siya eh. Sarap. Parang saan sa nanonood sila ng mga puro pagkain to eh. Sa Instagram. Diba? Hindi ka nabibili. Magkano per order niyan? $18, 17. Hindi, sa Jerusalem, diba? Shawarma. 21 na nga ata ngayon, ano? Tumaas na. Laka ng tinaas eh. Dati nabibili namin yun ng 13, 15. Yung mixed plate, 15. Ngayon nasa... Dami pa ng serving nun. Nung huli kong bili, 18 na ata. Parang naghahati pa ka tayo nun eh. Hati tayo nun. Nung huli, wala na eh, no? Alanganin na eh. So, babayad ka ng... Pag-apat kami bibili, bayad ka ng 80. Plus tax pa yun. Lito, sulit na. Sama naman. Ha? Ano na? Nakalap na. Siya gusto niya yung wrap. Kaya bumili, ganyan yun, no? Kaya lang, wala tayong initan. Saka kawali mo initin yung pinaka-wrapper. Ano na, sulit. Sulit. Diyan describe yun. Lumit na yun. Lumit na rin eh. Hati-hati. Yan. Dito kami sa may Northwest. May pinick up kaming toys tsaka maglalaro. Ang ganda ng mga ano, pero soon yan. Possible na yung mga dahon yan. Lilim dito, no? Pag ano? Naalala namin tong lugar na to. Dito kami naghanap-hanap nung apartment dati, nung bago pa lang kami. Lumipat ng Calgary. So yan. Maglalakad-lakad kami after nito. Medyo mga tagal na itong community na ito, no? Grabe temperature ngayon. Plus 16. Ang init. Init na. Init na. Yan. Tawid kami doon. Maglalakad-lakad kami. May mga nagja-jogging eh. Wait na. Sarap na hangin pa eh. Hindi naman ganun kainit. Hindi ganun kainit. Sakto lang kasi nga mahangin. So yung 16 sakto. Hindi malamig. Hindi mainit. So, dati malapit yung apartment na dapat namin re-rentahan dito. Naglakad-lakad kami no. Nasin. Kinagaan namin yung lakad nun. Parang nawawala na kami ng pag-asa nun nga. Nandito napunta kami rito. Kasi nung una, bandang ano tayo, no? South. Tapos hanap kami ng malapit sa school. Sabi namin, wala nang pag-asa ata. Babalik ata tayo ng Worsley nang wala pang nahanap na apartment.
Pagtingin namin dito, nakita namin, lakad namin yan, binaybay namin. Yan. Ang laki ng karatula, di ba? Yan, lakad-lakad ka, yung area yan. Paakyat namin yan. Sabi namin, saan ba? Saan tayo mag-ano rito? Walang malapit na school, kawawa yung mga bata. Pero finally, pasok tayo. Actually, ito pala yung una namin nakita apartment. Yan, kasi sa likod na yun sa kanto. Yan, likod yung kanto. Nakita ko na yan sa ano, sa... Ang tawag mo doon? Sa hanapan ng bahay sa KGG. At saka sa Marketplace Calgary. So, punta natin, silipin natin ka ako. Tapos nung magtutur na kami. Nakita namin to. Ito nakita namin. Ito yung likod. Likod nung apartment. Pero kasi yung mga sementeryo kasi rito, nagiging park. Dito rin nagja-jogging iba, nagwo-walking. Kahit mo sa Pilipinas, ganun na rin. Daming mga sabi ko sa kanya, wag na tayo dyan. Ang ganda ng mga puno, no? Tsaka tahimik. Tahimik talaga. Resting place. Dito pala magandang kuhanan. Ngayon lang kami actually pumasok dito. Ba't ka naman papasok basta-basta, di ba? Hindi, kasi doon nga tayo, di ba? Nakikita natin yan sa kalsada. Pero ngayon lang namin nakita. Kasi marami naglalakad dito paghapon, eh. Yung mga nagja-jogging na, Tsaka nagja-jogging. Dito yung mga resting place nila. So yan, sabi namin maglakad-lakad kami. Ito, papunta nga na to, papunta ng downtown. And exercise kasi after kumain, para mamaya hayahay na sa bahay. Para mamaya gutom uli. Wala akong pagkain mamaya. Hindi ako nakapaglabas. Yan ang buhay. Realization. Kapag nakikita mo yung mga ganitong nature, tapos yung yung mga puntod ng mga yumao. Kami actually matagal-tagal na rin kami hindi nakakadalaw. Dalaw natin, huli pa umuwi tayo ng Pinas. That's it. Matagal-tagal na. So, kaya pa. Ganyan ang ng buhay. Ang cycle ng buhay. Yan. Nakap kami ng pwesto. Mapupwestohan, malililim. Di pa tayo nakakalakad na malayo, Layo-layo na nagatahan sa may park pag ganun. Yan ang aming pwesto. Kalahati lilim, kalahati init. Yan. Sabi ko nga, di ba, kanina, realization na tumatanda na. Ang buhay natin is maiksi lang. Sabi niya, baka may sumingit na na multo dyan sa video. Sabi ko, wala namang problema yun kasi pagdating ng araw, ganun din naman mangyayari sa atin. Doon din ang ating patutunguhan. Doon din ang patutunguhan. Actually, may event nga sa work. Hindi kasi ako pala punta sa mga ganun, di ba? Kahit naman noon, yung party ng sa trabaho. Pati ka mapunta. Sabi, nagpupusama sa pag napapunta na yan, magpapakain sila. Minsan kasi parang may isip mo 8 hours ka nang nagtatrabaho, BBI ka pa, maghapon ka na sa labas. Yung oras mo sa family mo, contents, pupunta ka pa sa party, di ba? Parang, ewan ko di lahat kasi syempre iba talaga gusto nila nagpa-party, wala nang masama ron. Kaya lang sa akin lang, kasi pag natanong nila ako, ba't daw di ako pala punta? Kasi parang sayang yung 5 days ko na nagtatrabaho ko, 8 hours, 9 hours, nasa labas ka ng bahay. Yung mga katrabaho mo na yung kasama mo So yung oras na natitira, kung pupunta ka pa, pag uwi mo, halos patulog na yung mga tao, yung kasama mo sa bahay, pamilya mo. So parang sa akin na, siguro nung bata-bata, okay lang. Pero ngayon tumatanda na, parang nakikita mo na siguro dapat talagang magbigay tayo ng oras para sa pamilya natin. Kasi yung pamilya natin, yan yung yung magiging sandalan mo pag hindi ka na rin makatayo sa buhay Sila yung magiging gabay mo kung nung mga bata sila, ikaw yung naggabay sa kanila. Ngayon pagtanda mo, ikaw naman yung gagabayan nila, 'di ba? Parang parang syempre in return sa mga ginawa mo. Ganoon din kami. Ganoon din kami sa mga magulang namin, alagaan namin sila, tinatry namin lahat ng maibibigay yung best. Kasi syempre lalo na siya, na yung mamit daddy niya. Wala na. Pero hindi naman kami nagsisisi kasi naibigay naman namin lahat ng mga dapat ibigay na tulong o pangangailangan nila, di ba? So ngayon si mami na lang yung natitira namin na magulang. Kaya dapat kumbaga binibigay din namin, tinatry din namin talaga na ibigay lahat
ng aming Kung ano yung pangailangan niya. kasi mahirap lalo't malayo kami, tapos Gustuhin mo man, pero wala wala kang ibang choice, kaya talaga hanap ka na mag-aalaga. Kaya swerte talaga kami sa mga caregivers. sobrang swerte. Sobrang pagmamahal na kay mami. Minsan yung magulang natin tumatanda na, hindi na kagaya ni mami, may sakit na dementia, Alzheimer's. Parang hindi mo hindi niya na alintana yung yung mga regalo o yung mga masasarap na pagkain o yung komportableng buhay. Hindi niya na naaalala. Hindi na niya na yun, na kumbaga hindi niya na hinahanap yun, hindi niya na naiisip yun. Pero yung oras na binibigay mo sa kanya o oras na nakasama mo siya, sana man lang maibigay natin sa ating mga magulang, kasi yun yung yun yung kahit bang kausapin kami, kasi wala kami ibang option, hindi kausapin na siya, tawagan. Yun yung mga yun yung mga panahon na hanggang sa tumanda yung magulang mo hindi mawawala sa isip niya. Kita mo si mami, lagi yung mga magulang niya naisip niya. Ito. Lagi yung mga kapatid niya. Kasi yun yung yung panahon na magkakasama sila Sana maging ganun din tayo sa ating mga mahal sa buhay. Oo, treasure natin din natin lang pare-pareho hanggang kailan tayo magkakasama. Kaya siguro yun. Ako yun, isang reason yun parang maghapon ka, di ba, ilang oras. Araw-araw kasama mo trabaho mo. Pero yung pamilya mo, ilang oras lang sa isang oras araw. lang. Kaya dapat talaga. Kaya pag off kami, kita nyo, kahit sa bahay lang kami, basta lagi magkasama. Yung mga bata, kahit ganun yun na mga lalaki at malalaki na. Malalambing yun Oo. Biro mo, balbasarado na, kumikis pa. Mayakap pa. Mayakap pa. Kita nyo si Jeremy, si Jonas, pag kailangan ko mag-grocery, talaga kasama yan. Mami, kailangan mo kasama. Mami, kailangan mo ganito. Gusto ko kasi maging ganun Gusto namin maging ganun sila sa amin. Hanggat kaya rin namin silang panatiling kasama sa bahay, gagawin din namin, di ba? Correct. Minsan nakakalungkot lang din kasi yung yung oras darating yung magkakahiwa-hiwalay, di ba? Ay, magkakapamilya din yung mga yun. Gaya ni Jonas, ilang taon na si Jonas. Si Jermaine, who knows hanggang kailan. Sabi ni Jonas, nagbibiro nga siguro daw mga 30 siya mag-aasawa. 25 na siya ngayon. So 5 years. Pero syempre sa amin, kung gusto niya tumira rin sa bahay, why not? Wala nang problema. Jeremy, hindi namin sila ipupush na lumayo kayo, magbumukod kayo. Pero syempre, kung ano yung gusto, maging desisyon nila balang araw, hahayaan namin sila. Syempre, kailangan din lang mag-grow, di ba? Alam din naman namin na yung mga pinapadala namin kay mami o sa tulong sa mga kapatid, hindi pa rin sapat para mapunan yung presence mo o yung oras o yung presence mo sa tabi nila. Pero makikita mo kagaya na lang nung sinelebrate ni mami yung birthday niya. Kahit simpleng mga pansit ganyan, sobrang saya niya. Sana ganun din kayo sa mga magulang niyo. Hanggat kasama pa natin. Kaya kami, kahit nasabihin nyo, ang mahal umuwi. Ang mahal, Hindi biro yung pamasahe, yung kailan lang kami umuwi? 2 years ago. Tapos after pa nung pagbalik namin galing sa, nag-surgery pa ako ng twice. So, tagal ko rin nawala sa work. Pero pipilit namin umuwi ng mas madalas kasi syempre spend yung time sa family. Si mami matanda na. Tumatanda na yung mga kapatid namin, yung no, hanggang kaya biruin nyo ilang taon na kami. Parang nung nakaraan parang bilis ng panahon, sobra. Di mo na mamalayan, lumilipas ng ganun na lang siya. Ang bilis, mabilis. Kaya gawin natin yung oras sa pamilya, unahin natin. Yung mga material na bagay na yan, mga bahay, sasakyan, mga kung ano-anong gamit na makakapagpasaya sa'yo. Hanggang dyan lang yan Hanggang dyan lang. Pero yung trabaho, andyan yan Pero yung pamilya mo, hindi habang panahon nandyan. Yung pamilya mo, patawanin ka o isurprise ka, gulatin ka, pasayahin ka. Parang priceless di ba? Priceless yun sa atin Pero ganun pa man, iba-iba tayo ng paraan para i-express natin yung pagmamahal natin sa kanila. Huwag na nating antayin na mapunta sila sa lugar na to, di ba? Yan, sa lugar na yan. Nakikita nyo yan, di ba? Huwag na nating bigyan ng bulaklak yung mga mahal natin sa buhay kapag hindi na nila makita o maamoy o gawin natin hanggat buhay sila. Huwag na nating bigay yung yakap na dapat nating niyayakap araw-araw o hinahalikan. Kasi hindi na nila mararamdaman yun Hindi na nila makikita yun
Diba? Yan, gray yun. Gray ba yun? Yan yung unang apartment na ano. Kaya kami dumayo ng Calgary. May mga tinignan na ako noon na ano, na mga apartment. Hindi ko expected na ito yung magiging likod niya. Yan. Tapos nakita namin kasi bandang likod yung unit na titignan namin. Doon ko nakita namin cemetery pala yung likod. Sabi ko, di rayo ko dyan. Ano na tayo ng iba? Naging option kasi namin. Malapit siya sa school, kabila lang, ha? Kaya sabi ko, naku po, wag na. Tapos, nag-work ako rito pang umaga ako. Just imagine, lalabas ka madaling araw, 4:30. Dahil ang pasok ko na 5. Di good luck naman kung... Ayan, Sarap lang talaga maglakad dito kasi maganda yung kalsada. Tsaka maaga pa alas 3 lang Pag mga bandang ano yan, lumilim-lilim na ng konti, alas 5, alas 6. Diyan na yung dumadami tao. Ayan, dalawang magkuya. Yan ang the best yan. Magpapagpag ka ng malaki. Gano'n na nga. Tapos ano yung playground ng mga bata? Lakas ang tugtog dyan, Ba't may bulaklak yan? May nakalibing pala dyan sa gilid niya yan? Oo, ano? Kasama rin yan? Siguro, yan May isa, Mayroon din. Mga bata ata, dear. Mga bata nga. 1964, Mga ano? Mga sinauna. 1964. Namatay ng 1964. Bro mo, nakakalibing na siya ng 1964 pa yan. So dito yan. Kasama pala to. Kala ko itong side lang 1965, 64. Gandang tignan ng mga puno na to. Hilaren. Tsaka ang laki. Ay, mga puno na hindi na makamatay sa winter. Ito na pala yung playground Ay, sarap na lakad na yun. Pinawis, naligaw kami. Nahingal ako. Kasi akit baba pala yan. Doon kami sa kabilang side. Palabas kami. Ang laki pala niya sa loob, paikot-ikot. Ay, nako. Hinihingal ako doon Pero masarap masarap sa feeling yung yung pinapawisan. Exercise din talaga. Ito na una. Ganda na yung weather talaga. Tuloy-tuloy na yan. Ay, hingal. Kata sa likod. Kailangan na rin yan exercise. Exercise, pangpahaba ng buhay. Sabi nga, kailangan daw at least walking 30 minutes a day. Make sure na laging hydrated. Nanonood ako nung yung nakaraan na tungkol sa mga dementia. Practitioner siya Sabi niya, make sure na yung mga nanay tatay nyo, painamin nyo ng maraming tubig. Kasi minsan, pag matanda na raw, ultimo tubig nakakalimutan uminom. Sabi nga, 70% ng utak ng tao is consist ng tubig. Kaya isa raw yun para makaiwas sa mga dementia, cholesterol, high blood. Ayan, tapos walking. Ngayon, sulitin namin kasi summer. Spring, magsa-summer na rin. Sulitin namin yung makapaglakad-lakad lagi. Nung nakaraan, nagawa na namin yun 30 minutes every after maghapunan. So ngayon, pilitin namin gawin ulit. Pero magpapagpag muna kami. Sabi ka, mami, sumunod dyan, dear. Pagpag tayo. Pero dami pupunta rito Hindi naman yung mga pamahiin lang. Wala naman masama yan. Sabi niya, pagpag ka daw bago ka lalapunta sa kung saan. Lalo ba na sa gitna, kung nakita nyo kanina, hindi ko na na-vlog. Creepy talaga, tapos may mga pa Malalaki kasi yung puno, tsaka malilim. Sobrang tahimik. Ilan lang pumunta, masyado pa kasi maaga. Pero dahil naligaw kami, yan. Inabot kami ng siyam-siyam. Pero nakakatawa. Yung kahit sabihin nyo ganito, basta kasama mo yung mahal mo sa buhay, happy na. Kahit simpleng lakad-lakad, nood ng TV, kahit yung mga bata nga, yan, yung namin, make sure na kapag weekend or pag hapunan, hanggat maaari sabay-sabay kami kumakain. Hindi maiwasan yung mga araw na minsan si Jonas late pa uuwi or nakakatulog, hindi na namin ginigising. Pero as much as possible weekends, yan, spend time kami na kumain magkakasama at simpleng kwentuhan. So paano guys, sila naman ang aming araw for today. Init! Pawis, talaga nangangati yung balat nyo, di ba, pag kayo ganito na sobrang dry kasi dito. Tapos napawisan, makati sa balat.
Tapos wala kami dalang tubig, di ba? Sabi nga kailangan hydrated lagi. Tapos wala kami dalang tubig. Bibili tayo. So paano? Punta tayo ng Phoenix. Kahit sa... Labas-labas po muna kami. So paano guys? Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.